Ito mga kapatid, ano to, isipin nyo na lang na kathang-isip ito until merong kagaya ni Mayor Magalong na magsabi o may mag-expose o lumabas sa mga investigasyon. No? This is just kathang-isip. Ganyan na lang isipin nyo. Doon kasi sa interview ni Ma'am Lucy Cruz Valdez kay Mayor Magalong, in-expose ni Mayor Magalong yung sistema ng kontratista. Merong isang tanong doon na mahirap sagutin, yung saan kukunin ng kontraktor yung pera niya. Hindi naman kasi mapopondohan agad eh. So yung mga like for example, nag-aalok ka ng 20%, yung district engineer doon, nag-iikot-ikot, aalok siya ng 20% sa politiko from doon sa kung sino mang kontraktor yon. Merong pondo yung mga contractors. So sino-sino ba ang mga contractors na meron ng pondo? Ito, katang-isip lang to, pero sasabihin ko sa inyo, yung mga dating contractor o yung mga nakakurakot yung yumaman na sa politika, sila rin yan, paikutin lang nila yung pera. So essentially, binabayaran nila yung sarili nila. Tama si Mayor Magalong, yung contractor is the lowest mama dyan. In terms of corruption, siya yung lowest mamal sa corruption. Kasi in reality, ang tingin ko ang mga kontraktor ay yung malinis na kontraktor ha. Kunwari ako, naive, bigla ako naging kontraktor, mapipilitan ka na lang naman doon sa mga sistema nila para lang mag-survive ka, para magkaroon ka ng project. And those who come up on top, yun yung mga nakaka-build ng strong foundations ng connection sa mga politikong corrupt at sa mga iba pang mga kontratistang corrupt. Kasi kailangan may pupuntahan yung pera Diba? For example, pinondohan ng Congress para sa ganitong project, di naman lahat ng project cost mapupunta sa kontraktor. Marami dyan babalik sa politiko. So, itong kontraktor na to, anong ginagawa nila para wais sila? Nagpupolitiko na rin sila. So, tama si Mayor Magalong, merong kontraktor, naging politiko, ikot lang sa kanya yung pera. Gagamit lang siya ng mga dami na contractors. Kung kaya pag nakita mo yung mga contractor, wala silang mga proper rating, wala silang magkano yung assets mo, magkano yung yung capability mo, yung capital mo, capitalization to build something, ganyan-ganyan. Kasi for every 2 billion yata na capitalization mo, you qualify to 15 billion project, 50 billion project. May mga ganun So sila din yan. Or, may isa pang magandang teorya dyan. Yung mga merong outside money. Yung hindi galing sa yung kunwari ako, nagkontrata ako, meron na akong bit-bit agad na pera na pangsimula, kapital. Galing sa iba yon. Kunwari, drug lord ako. Gusto kong magkontratista. Pwede yun. Ganun ang style. Ganun ang... May pera ako na hindi ko nilalagay sa banking system Cash yun. Ang bilis kong mabigyan kayo yung mga congressman, ang bilis kong mabigyan ng 20%, na kailangan 30%, 40%, kung anong gusto nila. O DPWH, lahat ng kailangan ko suhulan. Mabigyan kita ng 2 million, bigyan mo sa akin yung project list mo. Ganun lang yun. So kung ikaw ay outsider, makontrata ka, para makapenetrate ka agad, kailangan may pera ka na. So, kung ako drug lord, tangina, okay na. Ganyan lang yan.